Gumulong na mga pagpupulong sa ASEAN Summit na dinarao sa Cebu, agad pinunto ni DFA Secretary Tess Lazaro ang pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Live mula sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, napag-usapan ba ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea? Jiggy, ministerial meeting pa lang naman yung ginawa ngayong araw. So, antabayan na natin kapag isinagawa na yung ASEAN Leader Summit bukas kung mapapag-usapan yung partikular na issue tungkol nga dyan sa West Philippine Sea. Malinaw din naman kasi yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagre-focus sila doon sa ASEAN Leader Summit ngayong panahon na ito dahil nga doon sa nangyayaring crisis dyan sa Middle East, mas pagtutuunan daw muna nila ng pansin yung tungkol sa energy security, sa food security at pagbibigay nga ng proteksyon dun sa mga ASEAN nationals na namamalagi dyan sa Middle East. Gayunpaman, sa ministerial meeting kanina, binigyang punto rin ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maritime security and cooperation. So patuloy daw nila itong isinusulong at isa nga sa pinaka-importanting aspeto, base nga dun sa pahayag ni Secretary Lazaro, ay yung plano na pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Lazaro. The Philippines underscores the importance of the ASEAN Leaders' Declaration on Maritime Cooperation, recognizing the multidimensional nature of maritime issues. An important aspect of this cooperation is this proposed establishment of the ASEAN Maritime Center here in the Philippines. At Maricel, napag-usapan din ba yung epekto ng gera sa Middle East? Mayroon bang ganong direksyon yung mga pag-uusapan dyan? Yes, Jiggy, kanina doon din sa mga ministerial meeting, nireiterate ni Secretary Lazaro yung paghikayat niya at ng mga counterparts niya, mga foreign ministers ng ASEAN para patuloy na magkaroon ng dialogo at negosasyon yung mga parties dyan sa Middle East nang sa gayon ay magkaroon na ng katahimikan at kaayusan dahil aminado rin naman talaga yung ating foreign ministers na malaki yung epekto ng nangyayaring krisis sa Middle East pagdating dito sa ating rehiyon. Nariyan yung epekto pagdating doon sa ating energy flow, sa food security at kung ano-ano pa. So gusto nila sana na maayos ito. Bukod dyan, binigyang diin din ni Secretary Lazaro yung kahalagahan na bilisan yung pagtugon pagdating dito sa mga usaping ito dahil nga doon sa nararamdamang epekto ng nasabing krisis. Kasabay niya, doon naman sa isang ministerial meeting na dinaluhan nitong si Trade Secretary Cristina Roque, sinabi niya na importanteng ma-align yung mga ginagawang hakbang ngayon ng mga trade ministers kaugnay pa rin doon sa mga hamon sa rehiyon. Pakinggan natin yung sinabi ng Secretary Roque. The challenges we face now, from rising energy costs to supply chain disruptions, are at their core disruptions to connectivity, and their effects are immediate, felt across our economies and by our people. At Maricel, ang Pangulo ay sino ba mga nakatakdang makapulong niya dyan sa ASEAN Summit? Sige, ngayong hapon, humarap na si Pangulong Bongbong Marcos no, sa ibang mga ASEAN leaders at nagbigay na nga siya ng opening statement dito sa BIMP-IAGA Summit. Ito yung Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. So nakafocus ito doon sa mga trade and economic growth ng mga nasabing bansa. Bukod dyan, humarap din muna si Pangulong Bongbong Marcos sa isang bilateral meeting kasama nga ang bagong Prime Minister ng Vietnam na si Lay Min Hong at dito napagkasunduan ng dalawang leaders sa kanilang bilateral meeting na magkaroon ng long-term agreement pagdating nga doon sa rice trade. And napagkasunduan nila na kailangan palawakin yung kooperasyon ng Pilipinas at ng Vietnam pagdating doon sa pagsugpo ng transnational crime, kabilang na nga dyan yung paglaban sa human trafficking. Ngayong gabi naman, Jiggy, inaantabayan na natin yung nakatakdang trilateral meeting na dadaluhan din ni Pangulong Bongbong Marcos kasama naman ang mga leader ng Thailand at ng Cambodia. Pakinggan lamang natin yung bahagi ng opening statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa BIMP-IAGA Summit kani-kanila lamang. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including
those stemming from the conflict in the Middle East. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, GB. Yan ang ulat ni Maris Halalili live mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.